pangunguna ng matataas na opisyal ng Philippine Army, nagpasimula na kahapon ang 2026 Salaknib exercise na idinao sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Layunin ng Salaknib exercise na subukin at palakasin ang interoperability at kahandaan ng mga hukbong sandatahan sa harap ng iba't ibang banta kabilang ang panlabas na depensa at mga kalamidad. Kabilang din sa mga isasagawang aktibidad ang mga live fire exercise na layong paigtingin ang kakayahan ng mga sundalo sa aktual na sitwasyon. Ngayong taon mas malawak ang magiging sakop ng mga pagsasanay kung saan nakapaloob din ang Maritime Territorial Defense, Humanitarian Assistance and Disaster Response gayon din sa amphibious at combined armed operation. Isasagawa ang pagsasanay sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon kabilang na ang mga lugar ng Nueva Ecija, Pangasinan at La Union. Ayon sa pamunuan ng 7th Infantry Division, umaabot sa 4,990 na tropa mula sa Allied Forces kabilang ang Philippine Army, United States Army, Japan Ground Self-Defense Force at Australian Defense Force ang lalahok sa unang phase ng pagsasanay na tatagal hanggang April 19. Samantala, nasa 7,130 namang mga kawal naman ang inaasahang sasabak sa ikalawang phase ng pagsasanay na gaganapin mula sa buwan ng Mayo hanggang sa Hunyo. Para ito sa ating Army, para po sa ating seguridad ng Pilipinas. Dito po masasanay yung kakayahan ng ating mga kawal. Matagal na po nakababad yung ating mga kawal sa internal security operations. Through Salaknib, masasanay po tayo sa ibang klase naman na gera. Sa mga potential na gera. Sa magtatangkang sumurakan yung so, the presence of Americans, Japanese, Australians, and other counterparts of the Habang nasa 7,800 na tropa mula sa Pilipinas, United States, Japan, New Zealand at Australia ang inaasahang makikibahagi sa iba't ibang combat at field training activities. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon!